Init. Makabili nga ng soft drinks. Mamaya na lang pala. Tag-init. Hello, what's up mga loads? Sobrang init din ba sa inyo? Kung oo, abay dyan ka lang kaibigan at panoorin mo hanggang dulo ang ikikwento ko, okay? Okay. Summer na pala ngayon no, mapapansin mo na lang talaga. Yung dating mapayapa ka lang naglalakad palabas ng bahay, ngayon parang side quest na sa sobrang init. Tapos yung araw ngayon ibang klase, alas 8 pa lang ng umaga pero yung init pang tanghali na agad. Yung tipong kakatapos mo lang maligo at paglabas mo pa lang ng CR pinagpapawisan ka na agad. Tapos yung electric fan na akala mong tutulong sa'yo para lumamig. Pagkabukas mo, para kang binuga ng hairdryer sa sobrang init. Tapos, imbis na sobrang lamig na tubig ang hanapin mo, nakuha mo pa talagang magkape. Init ah. Pati yung kahit sobrang init na, nagsusuot ka pa rin ng pagkakakapal na damit. Well, oks lang yan kasi ginagawa ko rin to tuwing papasok ako ng school. Nagsusuot ako ng jacket tapos makapal na pants kasi ayokong umitim. Kuya Tim, may payong naman ah. Ba't di na lang yun gamitin mo? Ayun nga, yung problema. Ako lang ba yung sa tuwing nagdadala ng payong tapos sobrang init or umuulan, hindi ko rin naman ito ginagamit. Tapos, kapag sa tuwing kailangan na kailangan ko naman, nakakalimutan ko magdala. Abay, sira ulo ka pala eh. Shhh. Anyways, ngayon, ikikwento ko sa inyo yung mga ginagawa ko at naging experience ko tuwing sobrang init ng panahon. Unang-una sa lahat ay yung tuwing papasok ako ng school. Tuwing January to March kasi, medyo ayos-ayos pa yung panahon. Kahit pumasok nga ako ng tanghali, okay lang. Pero kapag dating ng April to May, abay talagang parang nasa impyerno yung panahon. Tapos, malas-malas ko pa, yung naging schedule ko sa SEM na yun ay isang subject kada araw. Tapos, ang pasok ko pa nun ay 10:30 AM at uwian agad ng 12 PM. Isa lang ibig sabihin nun, napakainit kapag uwi ako. Tapos, nagko-commute lang din ako pa uwi. Kung pwede nga lang, umabsent na lang ako kaysa matusta sa labas, gagawin ko. Imagine na tapat mo lang yung isa mong paa sa mainitan. Maya-maya ramdam mo agad yung sobrang init. Oh my araw, is this for real? Kakatapos lang nun ng subject namin tapos uwian na agad. At habang naglalakad ako, tinawag ako ng isa kong tropa na nakamotor. Uy, pre. Huh? Di ba nadaan ka sa bayan pag-uwi? Ha? Oo pre, bakit ah? Jay, sabay ka na sa akin pre. Uy, salamat pre. At dahil yung tropa ko na yun ay dadaan sa pupuntahan ko, sumabay ako. Isa kang hulog ng langit pre. 2 beses kasi ako nasakay tuwing uuwi ako. Una, manggagaling ako sa school papuntang bayan. Tapos pangalawa, bayan papuntang bahay na. At habang nakasakay ako sa motor, putek, sobrang init sa pakiramdam. Straight to the face ba naman sa akin yung init ng araw at ang bagal magpatakbo ni tropa. Nag-chill ride ba naman? Like, hindi ko alam kung nananadya ba o hindi. Nakalimutan ko kasi magdala ng jacket nung time na yon at habang siya naka full gear. Pre, bilisan mo pre. Well done na ako dito pre oh. Baka ma-overcook ako niyan. Ay sige. Pagkatapos nun, thank you pre, ay maglalakad pa ako papuntang paradahan ng tricycle para makasakay. Sa sobrang init nun, gusto ko nang sumuko kasi hindi ko na talaga kaya. Kaya ang ginawa ko nun ay tinis ko na lang tapos ginamit ko yung bag ko pangharang sa init. At di pa dun nagtatapos kasi nung nakarating na ako sa may paradahan ng tricycle ay boom! Oh my gulay! Yung mga pinagsasakyan ko tuwing uuwi ako, babad na babad sa araw. Ayoko na. Hindi, joke. Kaya dalas-dali akong sumakay nun para hindi ako mainitan. Pero yun ang akala ko. Kasi kahit nakasakay na ako, ramdam ko yung singaw ng init.
At kailangan pang punuin yung tricycle para umalis. Halos 40 minutes akong nagantay bago na puno yung tricycle. Talagang sobrang haggard ko tsaka basang-basa ng pawis ng mga oras na yon. Lesson learned talaga ako pagka uwi ko ng bahay. Guys, magdadala na talaga ako ng payong. Yun yung experience ko na talagang ayoko nang maulit. Ang ginagawa ko naman tuwing sobrang init ng panahon ay sa tuwing naligo ako, kumukuha ako ng yelo sa may ref namin tapos ilalagay ko to sa may timba. At yun yung ipangliligo ko. Lamig. Talagang babad ako sa CR na mga ilang oras kapag ginawa ko to. Hoy, sino tao dyan? Pero wag nyo tong gagayahin kung ayaw nyong mapagalitan ng mga nanay nyo. Kasi aksaya to sa kuryente. Isa pang ginagawa ko tuwing sobrang init ng panahon at nasa school ako, tumatambay muna ako sa mga bakery or kapihan na may aircon sa loob. Kaso, meron palaging mga karatula sa labas na bawal tumambay sa loob. Pero kung makapal ang mukha mo, pasok ka na lang tapos hanap ka upuan para magpalamig. Guard! Kasi ang pagkakalam ko, kailangan mo munang bumili ng kanilang mga binibenta para pwede kang mag-stay ron. Pre, bawal daw tambay oh. Ha? Pwede yan. Raulo, pinalabas ako dyan nung nakaraan no. Mahinang nila lang. Dahil isa akong mabuting estudyante, syempre nabili ako ng kanilang binibenta. Hello sir, ano pong sign nyo? Ano bestseller nyo te? Wow, pre, bestseller ah. New word unlock yarn. Shh. Ito po sir, meron po kaming ice latte tsaka dirty matcha. For only 59 pesos. Sige. Isang tubig nga te. Tado, nagtanong ka pa. Hihi. Labas. De joke. Bago talaga ako tumambay, bumibili muna ako sa kanila as long as afford ko naman. Para kahit papano ligtas ako sa init, di ba? Sus, di ka nga nabili ng kape eh. Ano? Nabili kaya? We, ano tawag mo rito? Kape. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Kung umabot ka rito, abay, ano pang ginagawa mo? Subscribe ka na. De joke. I mean, pwede naman. And also, follow nyo na rin ako sa aking Facebook page at IG. Then, kung gusto nyong magpa-shoutout sa next video, comment ka lang sa baba. Stay safe and God bless. Bye-bye!